mag-speak siya sa atin, sa ating mind, sa ating heart ngayong umagang ito, sa atin pong topic, sa ating series of lesson this whole month of July, Entrusted. At ngayon po ay July 20 at ang topic po natin is how to give. How to give. Sa topic po na ito, mga kapatid, makikita natin ang importance, ang origin nitong entrusted. At even sa first book ng Bible, in the Old Testament, makikita natin yung first man na ibinigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya na manguna dito sa Garden of Eden. No other than itong si Adam or si Adan, mga kapatid. No? At itong word po na ito, entrusted, depositing something for safekeeping, akin to entrusting valuables to someone. Kung meron pong entrusting, meron din pong accounting. Again, kung meron pong entrusting, meron pong ipinagkatiwala sa atin, meron din pong accounting. At ito po ay align doon sa story ni Jesus sa Matthew chapter 25 na binigyan ng 5 talents, ng 2 talents, and 1 talents. At sabi ng Bible, according to their abilities. Yun ang sabi ng Bible. So, God knows ilan yung ibibigay niya sa isang servant sa account ng Matthew chapter 25. And I think applied pa rin even sa panahon natin ngayon, kung ano po ang meron sa atin ngayon, ito po ay ayon sa ating capabilities or ability na binibigay po ng Diyos sa atin. So again, yung point po na to, kung meron pong entrusting, meron din pong accounting, mga kapatid, ano po, at mangyayari po yan at the end of the day. Sa Judgment Day. Sa Genesis chapter 2, in verse 15, yung second chapter po ng Genesis, sabi ng Diyos dito, the Lord God put the man in the Garden of Eden to work the soil and take care of the garden. Nandito po yung word na steward, mga kapatid, ano? To take care of the garden. Actually, si Adam po, siya nang in charge na magbigay ng pangalan lahat ng mga creation ng Panginoong Diyos po doon, no? And that is Genesis chapter 2 in verse 15. Meron po akong biniling libro. Ang title po ng book po na yon is Keeper of God's Garden. Yan, napakaganda pong libro po na ito, Keeper of God's Garden, na ang idea niya is, ang Diyos binibigyan niya tayo ng garden. Ang idea ng book po na yon, lahat tayo mga gardener, like sa mga fathers, sa mga parents, mga gardener tayo sa ating family. Kung hindi natin naalagaan ang ating family, katulad ng nangyari ngayon sa isang CEO na isang company, right? So hindi niya iningatan ng kanyang family, well, nasira yung kanyang family. Or kung yung trabaho natin, tayo po ay in charge to fulfill our duty, to do our job, ano po, maging committed tayo sa ating job. Kung hindi natin naalagaan ang ating trabaho, then hindi tayo mapopromote or pwede tayong matanggal. Ano po? So yun yung idea po niya dito sa libro po na yun, o doon sa libro po na yun, Keeper of God's Garden. At yun ang gusto kong banggitin sa atin ngayon. And Luke chapter 16 in verse 2, dito naman po sa New Testament, sabi niya dito, yung parable po ito ng isang dishonest manager. Sabi dito sa Luke chapter 16 in verse 2, so he called the manager in and said to him, I have heard bad things about you. Give me a report of what you have done with my money. You can't be my manager anymore. So sino po ang nagtanggal nito, mga kapatid? According sa story po na ito, ang Diyos. Ano po? Ang Diyos. Ito po yung story po ng isang dishonest manager. So ang Diyos, binibigyan niya tayo ng mga abilidad, mga opportunity, like our time, talents, ay binibigyan niya sa atin at inaasahan po niya na tayo po ay mag-perform po sa ating mga duty po na ito. So ngayong Sunday po na ito, how to give, dito po sa 2 Corinthians chapter 9 in verse 7. But first, gusto kong banggitin po or basahin dito po sa verse 6 muna. Sabi po dito sa verse 6 ng 2 Corinthians chapter 9, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also
reap bountifully. At yung main verse natin sa verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So may connection yung verse 7 doon sa verse 6, mga kapatid. So si Apostle Paul, gumamit siya ng illustration about yung mga farming. Ano po? Na kung mas marami ang seed sa mga farmer like sa amin, ano po? Kung mas marami kang seed na itinanim, mas madami kang harvest. Kung mas maliit yung o mas konti yung seed na itinanim mo, mas kokonti yung harvest mo. So ito illustration dito ni Apostle Paul, mga kapatid, ano po? Dito sa verse 6. Nandito yung sabi niya, he who sows sparingly will also reap sparingly. Okay, at nakita ko sa pag-aaral po na ito sa Book of Proverbs, marami pong mga presentation about mga seed, about farming, mga kapatid. Si Haring Solomon, ginagamit po niya. Now, yung practical application po niya sa atin ngayon, ano po? Meron akong nakita dito na isang illustration. The employee who watches the clock and gives only minimum effort is not likely to be selected for promotion. Hindi niya binibigay yung best niya, but nagpe-perform lang siya ng kanyang duty, but wala ito sa kanyang puso. Ang ganon, no? And another example, parents who have no time for their children when they are young are likely to find that their children have no time for them once they have grown up and left home. So ito yung pangalawang example po na parang ganito daw, mga kapatid, itong application ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Kung hindi natin binibigay yung best din natin, tayo mga gardener, hindi natin binibigay yung best din natin sa ating family or sa trabaho po natin, ano po, ginagawa lang natin ito ayon sa duty po natin, then hindi po ito magbibigay ng magandang result din po sa atin, mga kapatid. So 2 Corinthians chapter 9 verse 7, tignan natin yung mga comment dito sa verse 9. Sabi ng verse, so let each one give. So sabi ni Apostle Paul, let each one give. Sa composition po ng church, especially sa Corinthians, meron pong may mga boss, may mga slaves, may mga servants po dito. Ito yung composition po ng mga Christians din naman, may mga slaves and masters dito. Pero ang advice ni Apostle Paul is let each one give. How about sa time po natin ngayon? Sa composition po ng church, meron pong mga young professionals, meron pong mga boss, meron pong mga estudyante. Paano po yung giving po natin dito? Pero sinagot ito ni Apostle Paul, as he prospers, yun ang sabi po niya. Especially mga estudyante po natin, umaasa po sila sa baon ng kanilang mga parents. Ano po? So, paano po yung method po dito, no? So, sabi niya, so let each one give. Bawat Kristiyano ay magbibigay ng kanyang abuloy, sabi natin sa Tagalog, sa Panginoong Diyos. Because of small resources, some cannot give much, but it is still important that they give. Okay? And that they give with the right kind of heart. So, may kaugnayan din po yung amount na ibibigay po natin and also yung ating puso, mga kapatid. At ang Diyos ang siyang sumusubok, no? Kung ano po yung intention ng heart po natin. Dito po sa verse 7, minsan ang question natin, ako nagbigay ako. So, sino naman ang pwedeng magbigay din naman or mag-supply or mag-reward din naman sa akin? Meron po akong mga na-collect ng mga verses dito. Yung question is, the question then is, from whence will those blessings come? Who will reward the generous person? Now in Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Yun ang sabi ng Bible. Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over,
will be poured into your lap. Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. And Galatians chapter 6, verse 9 and 10, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Then sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul, let us do good to all people. Ilan po ito sa mga scripture, mga verses sa Bible about giving na yung ating mga ibinibigay, ang Diyos alam niya yon at bibigyan niya tayo ng reward. Old Testament and New Testament, ito po yung mga application po niya. Now, sa pangalawa po, sa portion, dito sa verse 7, sabi niya is, as He purposes in His own heart. As He purposes in His own heart. May connection yung giving at saka yung puso, mga kapatid dito. We should give because we want to give and because God has put it in our own heart. So may connection sa cross. May connection yung sacrifices ni Jesus Christ na ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin dahil maramdaman natin at nakita natin yung ginawa ni Christ sa cross in response doon sa ginawa niya, sa love niya sa atin. Ito naman yung aking portion or ibibigay sa ministry ng Panginoong Diyos. Dahil na-experience natin yung grace niya eh. So sa giving po, may connection sa heart, may connection doon sa grace, may connection doon sa cross ni Christ. Na si Jesus Christ ay napako siya sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. And next po, sabi din ng verse po, not grudging or of necessity. Bakit may sinabi siya ditong grudgingly? Madalas binabasa po natin ito sa giving, Before natin ipasa yung collection, binabasa natin itong 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Bakit po ba? Sa time po na ito, meron pong mga instances na yung mga givers ay yung grudgingly, complaining. Mga kapatid, sabi niya dito, God does not want our giving to be grudging, reluctant, regretfully given with plenty or complaining, or of necessity. Open and close parentheses, given because someone has made us or manipulated us into giving. Yung napipilitan. And this is more the spirit behind taxation. Mataas na palang taxation ngayon, Okay. So, not biblical giving. Yung napipilitan, sabi niya dito, well, ang Diyos alam niya naman yun. Di ba? Nakikita niya yung mga intention ng heart naman natin. So may advice dito sa Bible, not grudgingly. Now, meron po akong mga research dito about sa mga tao na may mga grudging or grudgingly. Ano po? Ito po sabi niya, yung grudgingly, sorrow, grief, or pain, or sadness, or heaviness of heart. Alam niyo, yung parang magbibigay tayo, then parang merong pag-aalinlangan na parang, sayang, di ko na lang sana ibinigay. May ganon, That is sorrow, grief, pain, or sadness. That is grudgingly. At ang Diyos, nireject niya yung kind of giving po na ito. Sa tao, hindi natin ito mapansin, but ang Diyos, napapansin po niya ito. Okay? He wants us to give freely, joyfully. Doon sa mga sumusunod po na verses, sinabi niya doon, magbigay tayo ng masaya. Yun po ang sabi po dito. So, meron po akong ilang mga research po dito. Yung mga giver sa Bible na merong sorrow, my grief, or my pain. Ano po? Ito yung title po niya is Don't Be a Sad Giver and the Danger of Giving Grudgingly. So, example natin sa Acts chapter 5, verses 1 to 10, si Ananias and si Sapphira, na sila po ay nagbenta ng portion ng kanilang lupa, pero hindi nila ito full na ibinigay, mga kapatid. Actually, may nakalagay dito, grudging, hypocritical giving. Their giving was not sincere or cheerful. It was grudging,
deceptive and done for appearance. Acts chapter 5, verse 4 and 5. You have not lied just to human beings, but to God. In verse 5, when Ananias heard this, he fell down and died. Itong Acts chapter 5 record daw po, ipinakita ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang judgment immediately. Ito daw po yung last record sa Bible na yung isang scene, na nandun agad yung judgment or immediate judgment po niya. Tandaan natin sa Acts chapter 5, it talks about giving, mga kapatid. Yung mga apostles, yung mga believers dito, hindi nila check. Hindi nila nakita kung ano ang intention ni Sapphira and also si Ananias. Pero ang Diyos, alam po niya yung intention po na ito. Another example po, si Cain. Sa Genesis chapter 4, verse 7, sila po yung nag-offer sa Diyos. Ano po? Ang kanilang father, hindi niya alam kung ano ang intention ng kanilang heart. Pero ang Diyos, nakita niya, ano po? Genesis chapter 4, verses 4 and 5, the Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So nasa intention or nasa kamay ng Diyos kung paano niya hukuman o tignan yung ating puso, mga kapatid. So ito po yung second example natin, si Cain. Actually, ginamit ito sa Hebrews chapter 11 pa. Yung example po niya sa Hebrews 11 verse 4 to the following. Napatay na si Abel pero nagsasalita pa siya. At ito ay pinupoint out niya yung giving ni Abel. Number 3 example. The rich young ruler in Matthew chapter 19 verses 16 to 22. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Ano po ang sabi ni Jesus? Sell what you have. Pero before pa lumapit itong young ruler na to, alam na ni Jesus kung ano ang intention ng puso ng young ruler na to. Mga kapatid. At sabi dito sa account na ito sa Matthew chapter 19, walk away sorrowful. So sa tatlo po na yon na example, mga kapatid, ay makikita natin dito yung about giving at about yung judgment ng Panginoong Diyos din naman. Another, doon sa portion ng scripture, for God loves a cheerful giver. So doon sa next kanina about grudgingly, dito naman po, sabi ng verse, for God loves a cheerful giver. Minamahal ng Diyos. Sabi niya yung mga cheerful giver. Sabi dito sa isang commentary, instead of giving in a grudging way or out of necessity, God wants us to give cheerfully, masaya. Tayo po ay masaya. Halimbawa po, tayo po ay, especially sa mga may asawa na tulad ko, na tayo po ay magbibigay ng mga flowers sa ating mga asawa, sa ating mga girlfriend before, no? Hindi ba kapag tayo po ay nagbibigay sa kanila, ibinibigay natin yung best na rose or flowers po sa kanila? At hindi po yung cheap, di ba? Bibigyan natin yung pinaka-best, mga kapatid. At ganoon din sa Diyos. Dito po sa Malachi chapter 1 verse 8, meron pong account in the Old Testament na yung mga Israelites nag-o-offer sila sa Diyos at hindi po ito yung pinaka-best nila. Best yung ibibigay nila sa mga governor, pero sa Diyos ay hindi. Sabi dito sa Malachi chapter 1 verse 8, when you offer blind animals for sacrifice, sabi ng Diyos mismo ito, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he pleased with you, says the Lord Almighty. So may mga accounts sa time ni Jeremiah, ni Ezekiel, sa Malakay, na itong mga Israelites ay nagbibigay sila na ito ay hindi ayon sa kanilang puso, mga kapatid. At ito yung paalaala sa atin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ngayong umagang ito ay meron pong 5 na mga pointers na gusto ko pong banggitin sa atin. Number 1, give purposely and cheerfully. Ano po ito? Purposely. Sabi dito yung meaning niya to choose beforehand. Meron na tayong nasa isip. Di po ba pag tayo po ay nagbabudget ng ating mga allowances o
mga food natin o I think monthly po yan, Kaya mahirap po ang mga trabaho ng mga babae. Nagbabudget po, mga treasurer po sila. Binabudget na nila yon. Dito po sa konteksto po ng giving sa church, iniisip na nila yung amount na yon na kanilang ibibigay, mga kapatid. Okay? Cheerfully, joyful, masaya. Willing. Yan po ang sabi po niya. So, paano gagawin po nito sa point po dito sa number 1? Basahin ko po na yung verse nito sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Meron po akong nabasa, actually narinig ko rin po ito kay Brother Arnold Zambrano, isa sa mga nagturo about giving from Ordaneta, Pangasinan, yung 70-20-10 principle, mga kapatid. So, halimbawa, yung income na meron tayo, yung 70 more on sa atin, mga allowances natin, giving natin, and mga daily needs natin, and yung 20, sabi nila is about sa ating savings, at yung 10 naman po ay doon naman po sa church, Well, gamitin natin na principle ang 10%. Hindi ito sabi natin, of course, yung tithe sa Malaki chapter 3 and verse 10, di ba? Pero pwede nating gamitin principles po ito. Mga kapatid, mag-start tayo sa giving natin sa church, like 10%, I-divide natin ito sa 4. Halimbawa, kung kinakalculate natin or minamath natin ang ating mga incomes, then yung 10% ay ibibigay natin sa Diyos. Mag-start tayo, siguro 7, 10, depende, kung according sa ating ability. Kasi sabi ng verse, as he prosper, May mga time na okay yung income natin, may mga times din na hindi, right? So mag-start tayo sa isang percentage, na like for example, 3 months or 6 months or 1 year, ito yung amount na ibibigay ko naman sa Panginoon. Para equal yung distribution din naman, mga kapatid. Tandaan natin sa Malaki chapter 3 and verse 10, ang challenge ng Diyos sa mga Israelites to give, mga kapatid. Actually, sinabi sa verse mo na yun, ibubuhos ko ang biyaya sa inyo. Yun ang sabi ng Panginoon. So ito yung principle na pwede tayong magsimula. Galatians chapter 3 verse 27 to the following, o chapter 3, nasa chapter 3 yon. Sinasabi niya, yung Old Testament ay pwede nating schoolmaster, pwede nating guide, pwede nating tutor. So kung pupunta tayo sa Malakay, gamitin natin yung standard na to, mga kapatid. Mag-start tayo kahit maliit lamang na percentage dito, but consistent. So give cheerfully and purposely. That is point number 1 po natin. Number 2, give on the first day of the week. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians 16 verse 2, on the first day of the week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. Bakit po first day of the week? Kasi sa mga accounts sa Bible po, yung mga Christians, yung mga believers, sila po yung nagtitipon upon the first day of the week. Sila po yung nagmi-meet po sila, mga kapatid, At sa panahon naman po natin ngayon, madalas ang ating mga fellowship ay Sunday. So kinokopya natin yung ginawa nila Apostle Paul, sila Barnabas, at many other example in the Bible, especially in the New Testament po, na tayo po'y nagtitipon tuwing Sundays. Pag mga Wednesdays or any other day po, hindi naman po tayo pwedeng makapag-gather ng ganitong mga numbers, right? So kapag Sunday, ito po yung time na kung saan ay nagbibigay tayo ng abulay sa Panginoon. And hindi lang po yan, ito po ay part of worship natin, di ba? Meron tayong mga 5 avenues of worship na sinasabi po natin. Okay, minsan sinasabi ni Brother Bong, tayo ay dadako sa ating pagbibigayan na iniutos ng Panginoon sa atin. At I think related ito nung nakaraang Sunday na merong 3 na work ng church, bakit po tayo nagbibigay. So that is number 2 point, give on the first day of the week. Tulad ng mga itinuro ng mga early church. Number 3, give to support the work of the church. Meron po tayong evangelism. May verses po dyan.
benevolence, and also sa mga ministers support. Nandyan din po yung mga verse po natin. So bakit po tayo nagbibigay? Dahil marami po tayong mga gagawin sa church. Sa context po natin ngayon ay tayo po ay nasa face-to-face worship service, and at the same time tayo po ay nasa online worship service din. Meron po tayong evening worship service na kasama po natin yung mga kapatid natin from Ireland and also sa Oman, from Bataan, sila Sister Belia, po. So itong mga kapatid po nito ay kasama natin at sila po ay nagbibigay ng kanilang support din sa ministry and church. At bakit nagtutuloy-tuloy ito? Dahil po sa ating mga ginagawa din, yung collective effort din po natin. So that is number 3, give to support the work of the church. And number 4, give in faith, trusting God's provision. In Philippians chapter 4, in verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. Noong mga nakaraang month ay pinag-aralan po sa midweek services sa book of Philippians na si Apostle Paul, siya po ay nag-prosper, nag-continue yung ministry, yung mission ni Apostle Paul, hindi po dahil sa kanyang sariling effort, but meron pong Philippi Church na sumusuporta sa kanya, even nasa bilangguan po siya. Marami pong mga na-establish na churches, meron pong mga first missionary journey, second and third missionary journey si Apostle Paul, dahil meron pong Philippi Church na nagbibigay ng support po sa kanya. Kaya na-maintain na-maintain ang church, nag-expand ang church dahil po sa mga giving ng mga kapatiran po na ito. Specifically, dito po sa church ng Philippi, mga kapatid. Meron pong isang comment dito, sabi niya, God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. So, ang Diyos, nagbibigay siya ng increase sa atin, pinagyayaman niya tayo, tinutulungan niya tayo araw-araw in response doon sa goodness ng Diyos sa atin. Ito naman yung portion na ibibigay ko sa Panginoon. Nagiging successful tayo sa mga careers natin at ito naman yung portion na ibibigay ko sa Panginoong Diyos para sa ministry ng church. That is number 4 point po. And number 5, ito po ay isang appeal para sa ating lahat mga kapatid. Na ang giving isa itong spiritual gift. Sa mga nakaraang mga Sundays, ang giving isa itong spiritual gift na ibinigay ng Diyos sa atin. May mga kapatiran na may potential talaga para gumawa ng business at mag-increase sa bagay na ito. May mga iba din namang mga kapatid na nag-increase when it comes sa teaching at iba pang mga spiritual gift. But dito po sa pinag-uusapan natin ngayon about sa giving, so, turuan po natin yung ating mga next generations, yung mga anak natin to support the ministry ng Panginoon, ng church mga kapatid. At ito po ay align dito po sa Proverbs chapter 22 and verse 6. Minsan nakafocus tayo sa Proverbs 22 verse 6, yung sabi niya, the train of a child in a way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Pero subukan po ninyong basahin ang the whole chapter ng Proverbs chapter 22, ay dito si King Solomon ay tinuturuan niya ang kanyang anak. Even budgeting, mga kapatid. Even yung pag-handle, pag-manage ng pera, ay nandito po sa Proverbs chapter 22. So ang point po ay sa atin din ngayon, sa ating generation ngayon, I think it's about time na turuan din po natin yung mga anak natin na magbigay o yung mga anak natin na magbigay sila sa church, yung amount sa church, mga kapatid, na ilagay natin sa isip nila at sa puso nila na kung sila po ay maging successful sa kanilang mga career, ay meron pong portion na ibibigay sa Panginoon. At bago ko po tapusin itong message po na ito, naalala ko yung principle na sinabi po ni Brother Sid, na sa isang congregation, sabi niya, kung halimbawa man na sila po ay makapunta sa ibang mga bansa man, ay ang kanilang mga home congregations pa rin, halimbawa dito sa SGMA. So, patuloy po ang kanilang mga support din sa mga ministries po dito. Yung kanilang mga